Hello everyone! Welcome back again to my channel. So for today's vlog, pag-usapan naman natin yung tamang posisyon sa pagtulog ng buntis. Ano ba yung posisyon sa pagtulog na nakakasama sa'yo? Ano yung posisyon na delikado para kay baby? At ano naman yung posisyon na magiging komportable ka at makakatulog ka ng maayos sa gabi? So kung ikaw mami ay nagkakaroon ka ng struggle sa posisyon ng pagtulog sa gabi, well para sa'yo ang video na to. So please watch the full video. So again, before I start this video is based on my personal experience, personal research. If you want to know more, just ask your doctor. Alam niyo po ba mga mami, ito additional information lang. According po sa research, ang mga pregnant mom na nasa 28 weeks of pregnancy na natutulog ng nakahilata, nakatihaya, or flat on bed, ay sila yung mataas ang chance na mamatay si baby sa loob. Or ito yung tinatawag na stillbirth. Ang mga buntis, habang lumalaki yung tiyan nila, mas nagiging mahirap para sa kanila na matulog sa gabi. Naghahanap yan ng tamang posisyon kung saan sila magiging komportable at magiging tuloy-tuloy yung tulog nila. So, yung iba natutulog ng nakatihaya. Yung iba naman nakatagilid sa kanan. Yung iba naman nakatagilid sa kaliwa. So, depende nga kung saan ka magiging komportable. Pero, ano ba talaga yung best position para sa'yo at para sa baby mo? So, according sa research kasi, ang best position daw para sa buntis ay left side lying position or yung natutulog kang nakatagilid sa kaliwa. The left side lying position is the best position para kay mommy at para kay baby. And the number reason of that is it helps the pregnant para mabawasan yung nararamdaman nitong pressure sa liver and sa kidney nito. And if ever na walang pressure, hindi nadadaganan yung liver and kidney, mas maayos yung function nito sa body natin. Kung baga maayos at malilinis ito ng wasto yung mga waste products ng katawan natin habang tayo ay pregnant. Mas naiiwasan nito yung pagkakaroon ng edema or yung pamamanas ng isang buntis. So, mababawasan yung pamamanas sa kamay, sa binti, at sa paa. And another reason ng left side lying position is better circulation para kay mommy at para kay baby. Kasi mommy, kapag nakahiga ka ng left side, mas dumadaloy ng maayos yung dugo mo sa katawan. At mas maayos din yung dugong dumadaloy papunta kay baby. Kasi walang naiipit na ugat. Actually kasi mga mommy, kapag nasa third trimester na yung isang buntis, di ba yung tummy niyan malaki na? Kasi nga, si baby, buo na yan sa loob. Tayo po kasi, meron po talaga tayong mga big vessels sa abdomen area natin, which is the inferior vena cava and the aorta. Pero masyado nang malalim yon. Basta ang point lang dito, meron tayong malalaking ugat na nasa abdomen area natin or nasa tiyan. So imagine mo mami no, merong isang malaking baby na dadagan doon sa mga ugat na yon. Kaya medyo naiipit talaga sila. Kaya mga mami, kapag nafe-feel nyo na nahahapo na kayo, try nyo humiga or tumagilid sa kaliwa para ma-decompress yung mga big vessels na yon or para hindi sila naiipit. Para mas maayos yung daloy ng dugo sa katawan nyo at kay baby. So, syempre, ito na nga ang issue dyan. Naiintindihan ko kayo. Hindi lahat ng pregnant kayang humiga sa left side. Hindi lahat komportable sa ganung posisyon. Pero yun talaga yung safe position at saka right position sa isang buntis and para din kay baby. Kaya ganito na lang. Bibigyan ko na lang kayo ng tips para makatulog pa rin kayo sa kaliwa nyo. So, I will be giving tips on sleeping on side during pregnancy. Ang pinaka-tip dyan, mami, is gumamit kayo ng mga pregnancy pillow. Alam ko medyo pricey siya, pero kung sakaling hindi kayo nakakatulog ng maayos and hindi kayo comfortable humiga sa left side, well, mag-invest kayo ng isang pregnancy pillow. Lalo na kung sakaling ikaw, mami, ay nag-undergo ng CS. Very helpful din yun sa'yo kung sakaling gusto mo i-push ang breastfeeding. Kasi ang purpose po ng pregnancy pillow is binabalot nito yung buong katawan ng isang pregnant para mas maging komportable siya. And it also helped to find the best position. Ngayon, mami, kung sakaling hindi talaga kaya na magkaroon ng pregnancy pillow, pwede naman gumamit ng extra pillow or kahit anong unan na available sa bahay nyo. Basta maglagay ka lang ng unan sa ilalim ng tummy mo para may support and maglagay ka din ng isa pang unan sa gitna naman ng dalawang tuhod mo or sa gitna ng hita mo, parang gagawin mo siyang sanday para naman mawala yung pressure doon sa binti mo. So, ang purpose nun is para ma-maintain na laging nakataas yung abdomen mo. Parang hindi lang nakabagsak siya doon sa kama. At support na rin siya sa balakang at saka sa likod mo para nga mas maging komportable yung pagtulog mo. Kasi nga, may mga mamis talaga na hindi komportable o kaya nagkakaroon sila ng pain when they are sleeping on the left side. Ngayon, mami, if yung mga suggestion ko na unan, if hindi pa rin possible para sa'yo,
mahihirapan ka pa rin humiga ng nakatagilid sa kaliwa, walang susunod na suggestion ko naman dyan is pwede kang humiga ng nakatihaya, pero kailangan nakataas yung ulo mo, 45 degree, para hindi ka talaga flat on bed at hindi talaga magkakaroon ng pressure doon sa mga big vessels. So again, mami, para supported yung abdomen mo, supported yung likod at balakang mo, maayos yung blood circulation papunta sa'yo at papunta kay baby, you need to sleep on your left side. And try mo gawin yung mga suggestion ko para mas maging komportable ka and makatulog ka ng maayos sa gabi. So ngayon naman, magbibigay ako sa inyo ng mga tips para mas maayos yung tulog nyo sa gabi. Number 1 dyan is kailangan mag-exercise ka. You need to have an everyday exercise. Pero syempre, ang exercise po is hindi para sa lahat ng buntis. Kasi may mga buntis na mayroong complication. So you need to inform and ask your doctor kung pwede ka bang mag-exercise daily. Kung sakaling pinayagan ka naman, morning exercise is the best. And kung sakaling hindi ka pwede ng heavy exercise, you can walk 30 minutes daily. Pangalawa, kailangan iwasan mo po ang kape. Kung sakaling coffee lover ka, pwede mo namang ilimit ang pag-take ng kape. And uminom ka lang ng kape during morning. Huwag ka nang iinom kapag matutulog ka na kasi mai-stimulate ka ulit. Mawawala yung antok mo. Alam nyo, nakakatulong din daw ang pagmamassage or pag-stretch dun sa calves area natin para mas may iwasan mo yung cramps or pulikat during nighttime. Actually, ito yung isa sa mga reason ng mga buntis kung bakit sila nagigising sa gabi kasi nakakaramdam sila na pinupulikat sila. And you need to lessen the water intake 2 to 3 hours before kang matulog. Para syempre, hindi ka bangon ng bangon para umihi. And another tip po, bago ka matulog, bago mo ipikit yung mata mo, umihi ka muna, mami. Another tip po is magkaroon daw kayo ng sleep-conducive environment. So, ano ibig sabihin nun? Kailangan yung environment mo, yung tinutulugan mo, nakakaantok siyang tignan. For example, madilim yung kwarto mo, dim light, malamig, masarap tulugan yung kama. Yun yung mga example ng sleep-conducive environment. Yung parang aantukin ka talaga kapag humiga ka na sa kama. Pwede ka rin daw magkaroon ng nap time during morning. Pero again, lagi nilang sinasuggest is sleep on your left side. Basta wag lang flat on bed talaga. And lastly, magkaroon daw kayo ng relaxing nighttime routine. So, bago ka matulog, yun yung mga gagawin mo para ma-trigger yung body mo na kailangan mo nang matulog. Example of that is warm bath bago ka matulog. Another one is massage. Magkaroon kayo ng relaxing music, pampaantok. Pwede rin ang mga deep breathing exercise, nakaka-relax din talaga yon. At mga pregnancy yoga. So, yun yung mga relaxing sleeping routine na masasuggest ko po sa inyo. Ngayon, mami, kung sakaling gusto mo talaga at desidido ka talaga na matulog on your left, pero nag-worry ka, baka malikot ka matulog, o kaya dahil nga tulog ka, you are unaware na may maintain mo pa ba yung left side position na yan. So, if just the case, talk to your husband. Kausapin mo siya na i-check ka maya't maya para lang ma-sure na nakahiga ka on your left side. Ngayon, mami, ito additional information lang, no? According sa mga expert and according sa research, yung first position mo daw bago ka matulog is the longer position bago ka ulit magpalit. Alam ko, mami, hindi talaga lahat ng buntis kayang i-maintain or kayang i-push ang left side lying position. Kasi marami talaga akong naririnig na they are uncomfortable sa ganung posisyon. Mas komportable pa rin sila na humiga ng nakatihaya dahil doon sila sanay. Pero tulad nga ng sabi ng mga medical expert, ng mga research, yun talaga yung best position para sa'yo at para kay baby mo. Mahirap para sa iba, pero try mong simulan. Baka makasanayan mo din and maging komportable ka. So sana may natutunan na naman kayo dito sa video na to and i-apply nyo yung mga tips na shinare ko dito. So sa mga nanonood ng video na to, kung nagustuhan nyo po, pwede nyo namang i-share para mas marami pang ma-inform na mommy or pregnant about sa topic na to. So kung nagustuhan mo, please hit the like button, subscribe on this channel, and pakiclick mo na rin yung bell button para pag may bago po akong upload, manonotify ka kaagad and mapapanood mo. So please mga mami, kung gaano nyo ako kamahal at pinafollow dito sa YouTube, i-follow nyo din ako sa aking mga ibang social media account. Ilagay ko na lang po dito. And saka sa ibaba yung link para mabilis nyo siyang maklik. And I also have Shopee account, business account. You can follow here also. Ilalagay ko na lang din po sa ibaba para kung sakaling kailangan nyo ng mga baby's clothes, check nyo na lang dyan. Baka may magustuhan po kayo. Pasensya na kung husky voice o medyo nahihirapan ako magsalita kasi I'm not feeling well today pero kailangan kong mag-vlog para sa ekonomiya. So, sana nagustuhan niyo po ang video ko today. I am Mommy Jack. I'm a nurse and a first-time mom. I hope you learned from this video. See you on my next vlog po. Goodbye!